week, the week before, 'di ba, pinag-aralan natin yung The Uncommon Life. Ang first point natin last time is accepting God's love. Kasi 'pag hindi natin na-accept yung God's love, mahihirapan tayo sa mga challenges. Kasi sa buhay na 'to, sabi ko nga sa inyo, sa mundong ito maraming ingay. Marami tayong dapat i-earn, marami tayong dapat paglabanan, amen? Maraming mga distraction sa buhay natin, sa social media, sometimes naghahanap ka ng pagmamahal do'n, sa trabaho mo, even minsan sa mga tao na hindi mo naman family or sa family system mo. But God offer us the unconditional love. Amen. Kaya dapat nag-a-accept tayo at the very start. Hindi mo siya alam kapag wala ng taong nagmamahal sa'yo. Kundi dapat alam mo siya from the beginning pa lang, yun ang foundation mo. Kaya maraming taong nagpapakamatay, maraming kabataan ang nawawala, na nalululong sa droga kasi they think na wala nagmamahal sa kanila. Amen. Kaya maraming pamilya ang nasisira kasi yun yung mindset na nakalagay sa kanila. But nakikita natin, 'di ba? God love is not a reward for your performance. Hindi mo kailangan mag-perform para mahalin ng Diyos. Amen? Sa starting point pa lang, God is mahal ka niya. 'Di ba? Makasalanan pa lang tayo. Sabi niya nga sa Roman 5:8, but God demonstrate His own love for us in this, while we were still a sinner, Christ died for us. Ibig sabihin, makasalanan pa lang tayo, minamahal na tayo ng Diyos. Makasalanan ka pa lang, namatay na siya para sa'yo. So God didn't wait for us to act together to love us o mag-prove pa tayo sa Kanya. He loved us at our worst. Jesus gave His life for us anyway. His love is proven not by we earn, hindi dahil pinagtrabahuhan mo. Hindi katulad yan ng alam mo yon, pag minsan sa boyfriend mo, kailangan maging mabait ka para mahalin niya. Sa kaibigan, kailangan maging mabuti ka sa kanila para mahalin ka nila. 'Di ba? Hindi gano'n. Si God wala kang kailangang patunayan. Mahal ka niya. Kaya nga ang gusto ni Lord, until you're sure that God's love for you, hindi mo siya magiging second guess. Kahit pa may risk sa buhay mo, kahit pa may delay ka, amen, kahit pa nag-fail ka kahapon, God love you. Yun yung ino-offer niya lagi araw-araw sa atin. It's your foundation, it's not your effort. Amen? Hindi to effort mo, hindi to morality mo. Kahit gaano pa kasama ang isang tao, walang bagay na hindi kayang linisin ng Diyos. Amen? Kahit pa gaano ka ka-success na tao, o kahit gaano ka pa kahirap na tao, pwede kang maging kaibigan ng Diyos, pwede ka niyang mahalin. Hindi dahil mayaman ka, mahal ka ng Diyos. Kahit mahirap ka, mahal ka ng Diyos. Amen? Hindi ka minamahal ng Panginoon dahil sa emosyon mo. O dahil wasak ka na, ang pangit-pangit na ng record mo, no? Kaya kung ang foundation natin is ang unshakable and proven at initially complete love of God, you will be able to say yes when it is scary. Kahit pa nakakatakot. Yes, mahal ako ng Diyos kahit pa costly yan. Yes, mahal ako ng Diyos kahit unpopular. Yes, mahal ako ng Diyos kahit parang hindi ko alam kung saan ka pumupunta or yung path mo is not so clear. Amen? So that's the uncommon life. Hindi siya nag-i-start of what you do. It starts with what you believe about who you are in Him. Amen? Kung sino ka sa Kanya. Doon nagsisimula yun. Kailangan mo maniwala na anak ka ng Diyos, kaibigan ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Yun yung foundation mo para hindi ka naghahanap ng pagmamahal sa social media, kailangan mo pang magpasikat, kailangan mo pang magpakulay ng buhok para maging in, kailangan mo pang sumunod sa uso para lang mahalin ka ng tropa mo kasi cool, 'di ba? Kailangan mo pang mag-addict para makabilang ka sa kanila. But that's not God's love.
Hindi gano'n yung pagmamahal ng Diyos. You can be you. Just you. Wala kang kailangan i-offer, "Lord, ito'y kayamanan ko, ito'y kotse ko, ito'y napag-aralan ko, sikat akong engineer, first honor ako. Lord, I am so popular." God don't need that. God owns the heaven and earth. Hindi niya kailangan ng kayamanan mo, even ng pera mo. He loves you for who you are. That will be your foundation, the love of God. Kaya habang bata ka, gusto kong maunawaan mo yung nagagawa kapag ang isip mo is, mahal ako ng Diyos. Amen? Kaya pag naisip mo yon, number point 2 natin, deepen your relationship. Palalimin mo. Deepen. Palalimin mo. Alam mo ang puno, kapag mababaw lang ang ugat, pag dumating ang pagsubok at bagyo, pag sinabing pagsubok sa ating mga tao, yung bagyo ng buhay mo sa relasyon mo, pag mababa lang ang relasyon mo sa boyfriend mo, hiwalayan agad yan. Amen? Kapag mababaw ang relasyon mo, pag mababaw ang relasyon ng mama at papa mo, wala lang pera yan, maghihiwalay yan. Broken family na naman kayo. Diba? Kapag mababaw ang relasyon mo sa Diyos, konting pagsubok lang. Wala kang kwentang Diyos, hindi mo talaga ako mahal. Hindi mo nakikita yung mga paghihirap ko. Bulag ka ba? May mga taong ganun. Sinisisi nila yung Lord. Pag nakikita nila na pangit yung nangyari sa buhay nila, hindi uma-align sa gusto nila. Hindi mo ako mahal. Kung mahal mo ako, bakit broken family kami? Kung mahal mo ako, bakit hiwalay yung nanay at tatay ko? Kung mahal mo ako, ba't wala akong tatay? Kung mahal mo ako, ba't adik yung tatay ko? Kung mahal mo ako, bakit ni-rape ako sa batang edad ko? Kung mahal mo ako, bakit mahirap kami? Kung mahal mo ako, bakit hindi ako makapag-aral katulad ng ibang bata? Maraming mga question. You can ask yours. Hindi ko alam kung anong question nyo sa isip nyo. But that's the common things ng mga mindset ng mga kabataan. Tinitingnan nila yung pagmamahal ng Diyos sa sitwasyon nila, hindi sa kabutihan niya. We live in a world na full ng noise. Maraming ingay, maraming distraction, hindi natatapos na pagsubok. And sometimes, yung real connection with God is nakukuha natin amen? Hindi dahil sa crowd. Kasi minsan pag sobra kang busy sa world, hindi mo mapapansin si God. Minsan, yung real connection with God, magiget mo siya urgently, hindi sa crowd, but sa empty demands. Kasi yung pagiging busy mo can be enemy of your intimacy. Marami kayong mga pinagbibisihan ng mga kabataan. Yung cellphone nyo nga lang eh. Pag nag-scroll kayo ng reels, kaya nyo magstay dyan until 1 hour, 2 hour, 3 hours sa TikTok. Sasayaw kayo, di ba? Pag gumagawa kayo ng mga content, amen, you can spend. Maging sobrang busy nyo sa pag-aaral. Pwedeng maging enemy din yun, maging kaaway ng Diyos sa inyo. Kasi para siyang nanglilimos ng oras ninyo. Ng oras natin. Kahit kaming mga magulang. Sobrang busyness namin, pwede din naming maging kaaway. Pwede din maging kaaway yun ng Diyos sa amin kasi nakakalimutan namin magkaroon ng intimacy. Lahat ng tao kailangan ng Diyos. Hindi lang ang kabataan. Hindi lang ang nanay at tatay natin. Even mayaman at mahirap kailangan ng Diyos. Without God, there is no good. Without God,
walang peace. Kaya kung gusto niyo ng peace sa mundong ito, have Jesus. Kasi He is the Prince of Peace. Kasi kung aasa lang kayo sa bansa natin, mula noon hanggang ngayon, magulo'y bansa natin. Pero praise God, kasi kinikilala niyo ang Diyos ng deeper. I wanna know you more. Kapag excited kayo sa Bible study, yun yung sinasabi niyo kay God, Lord, I want to know you more. Hindi kayo kayang proteksyonan ng presidente ng bansa, but God does. God can. Hindi kayo kayang pagyamanin ng presidente natin, but God can. Sabi sa First Samuel, ang Diyos ang nagpapayaman at nagpapahirap. Amen? But hindi lang enemy ng Lord yung pagiging busy ninyo o busy natin. Nagiging even yung mga gusto ninyo, yung mga idol ninyo, yung mga gusto ninyong gawin, yung mga minamahal ninyo at binabalyo ninyo sa buhay ninyo, ang pwedeng maging enemy ng Panginoon para hindi lumalim yung pagmamahal niyo sa Kanya o yung relasyon niyo sa Kanya. Amen? Mangyayari yan pag mas mahal niyo pa yung pag-aaral ninyo kaysa sa Diyos. Pwede mo namang mahalin ng Diyos eh, di ba? Tapos, isunod mo yung pag-aaral. That's the right thing. Sa mga magulang naman, sometimes it happen, mas mahal mo pa yung marriage mo kaysa sa Diyos. Pwede namang mahalin natin ng Diyos, then mahalin natin yung marriage natin. While we walk to the Lord, we're doing our marriage. Amen? Sometimes it's happen on your parenting. Sana kapag nagkaroon na kayo ng pamilya, nagkaroon na bumubuo na kayo ng relationship, di ba? Sana wag niyong mas mahal yung boyfriend ninyo kaysa sa Diyos. O wag ninyong mas mahal yung inyong girlfriend kaysa sa Diyos. Pwede naman yung gawin yan eh. Mahalin mo si God, then mahalin mo yung girlfriend mo. Mahalin mo yung boyfriend mo. Hindi selfish si Jesus. Kasi ang gusto ng Panginoon, love Him first. Pag nauna mong mahalin si God, hindi ka mag-cheat sa boyfriend mo, hindi ka mag-cheat sa girlfriend mo, kasi natutunan mo na agad na maging tapat. Amen? Pag natutunan mong lumalim yung relasyon mo sa Diyos, matututunan mong maging mabuti sa girlfriend at sa boyfriend mo, and even sa kaibigan mo. Huwag din sanang dumating sa panahon na mas mahal niyo pa yung barkada ninyo kaysa sa Diyos. Kasi pwedeng yun ang maging enemy ninyo sa intimacy ninyo sa Panginoon. Pwede namang isama natin yung kaibigan natin na magmahal kay God. Mahalin natin si God at mahalin natin kaibigan natin. Yun naman ang greatest commandment, di ba? Love God with all your heart, soul, and mind, and love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo si God para mas mahalin mo yung friendship nyo. Pag mahal mo si God, hindi ka magchichismis ng kabarkada mo. Pag mahal mo una si God, hindi mo i-stab yung friend mo sa likod na pag-uusapan mo siya sa likod niya at nakangiti ka sa harap niya. Alam niyo ba na ang pagiging chismosa ay pagiging murderer sa mata ng Diyos? Kaya huwag kayong maging chismosa sa murang edad ninyo. Stop it. Stop being gossip. Kung may mga kabataan dito, ang bata-bata mo, pachismosa ka na sa kaibigan mo, don't you know na pag pinag-uusapan ninyo yung kaibigan o kakilala nyo behind their back, you are a murderer in the eye of God. Hindi mo kailangan pumatay ng tao para maging murderer sa mata ng Diyos. Yung pinag-uusapan mo lang yung pangit na ugali ng ibang tao. Kung may problema ka sa kanya, tapatin mo siya. Kung totoong kaibigan mo siya, sabihin mo sa kanya ng totoo. Sabi nga ng Bible, ang pagsasama ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Hindi siya kayang baguhin ng kaibigan mo. Bakit sa kaibigan mo sinasabi? Bakit pinag-uusapan niyo siya nakatalikod siya?
Ganun mo ba mahal yung sarili mo? Sabi kasi, love your neighbor as you love yourself. Gusto mo ba na pinag-uusapan ka behind your back? Kasi, maaaring ganun yung gusto mo kasi ganun yung ginagawa mo ngayon. Kaya kung ganun yung ginagawa mo, please change. That's not God's want. Hindi yun gusto ng Diyos, mga anak. Kaya sa murang edad pa lang ninyo, matutunan ninyo, malaman ninyo na if you are a gossiper, kung ikaw yung isang klase ng tao na sinisiraan mo ang isang tao behind their back, you are murderer in the eye of God. It is written. Pag inggitera ka, mangkukulam ka, alam niyo ba yun? Hindi niyo kailangan humawak ng manika para maging mangkukulam. Sa Bible, kapag naging inggitera ka, mangkukulam ka sa mata ng Diyos. Daig mo pa daw ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Alam niyo ba yon? Kaya when your understanding become deeper sa root ng salita ng Diyos, you will never do yung mga bagay na yan. Dati hindi nyo alam, ngayon hindi aksidente na narinig nyo to dahil meron sa inyong nakikipag-usap sa kaibigan na ang topic ninyo, sinisiraan yung ibang tao. And that's bad. That's bad in the eye of God. Even ikaw, tingin ka sa sarili mo, mabuti ka ba? Lahat ba ng ugali mo maganda? Kasi ako hindi. May pangit din akong ugali. Pero minahal ako ng Panginoon. Kung ang goal natin is maging more deeper kay God, magiging more Christ-like tayo. Pag sinabing more Christ-like ka, si Jesus mahal niya kahit pangit yung ugali. Kasi gusto niya maging mabuti sila. Kahit pangit yung ugali ng mga kaibigan mo, sabi nga ng Bible, daigin mo ng mabuti ang masama. Fight the good fight of faith. Kung masama siya, siya naman mananagot dun sa Lord eh. Pero hindi dahil masama siya, babalikan ko siya ng pagiging masama. Katulad ng pinag-aralan natin, you can put boundary. Kung ayaw mo sa tao na yon, put boundary to yourself. It's okay. You have the right to put boundary kasi katulad ng pinag-aralan natin before, if you don't choose your friend, you can corrupt your life. It will corrupt your life. Pag di mo pinili yung mga tao na papapasukin mo sa bahay, para kang bahay na walang pintuan at walang bintana at walang gate. Okay lang pala kahit pumasok yung magnanakaw, sirain yung buhay mo. Kahit pumasok pala yung mamamatay tao, okay lang sa'yo. If you don't put boundary to yourself in your young age. Kung welcome lahat, amen? It's okay. 'Di ba? Na i-welcome mo lahat, pero wag kang sumama sa kasamaan nila. If you cannot bring them sa paanan ng Diyos, 'di ba? Wag ka sasama. Kung di mo kasi sila kayang dalhin sa paanan ng Diyos, wag kang sumama sa kasamaan nila. Kasi wala silang gagawing mabuti. Amen? So if you deepen your relationship to the Lord, amen? Marami kang mga bagay na masusurvive. Amen? Love doesn't survive on leftovers. Pag may relationship ka, hindi gusto na leftovers yung laging isi-save mo. Sa beginning pa lang, 'di ba? Sa-save ka na. Huwag kayong dumako sa leftovers. Huwag yung tira-tira. Gusto mo bang i-save lagi sa'yo tira-tira? Hindi. Special ang love. Love is action. Hindi mo lang sinasabi sa nanay mo, Mama, mahal kita, pero ayaw mo mag-obey. Sabi ni God sa Bible, if you love me, you obey me. Ganun din sa magulang mo. If you love her or him, boyfriend mo, girlfriend mo, 'di ba? Kaibigan mo, 'di ba? Pag mabuti sinasabi nila. Love is action. Hindi love is a word.
Kapag mahal mo yung kaibigan mo, you don't stab them. You keep them, you love them, you value them. You teach them. You rebuke them. Sasabihin mo yung totoo sa kanila. That's the relationship. Amen? Ng may love. Open rebuke. Kung gaano kayo ka-close na sinasabi mo, hoy, hindi mo bagay yung makeup na yan. Ang pangit ng lipstick mo. Ganun din. Ganun mo din kalaya sabihin sa kanya. Na tapos nagtatawanan kayo, ganun ba? Hindi ko ba bagay yung lipstick ko? Sige, palitan ko. Ganun din. Pag pangit yung ugali niya, alam mo, wag mong ginagawa yan. Wala namang ginagawa sa yung tao, dumaan lang. May nakita ka ng hindi maganda. Kasi everything is God's creation, mga anak. 'Di ba? Kung pangit yung ibang tao sa mata mo, sa mata ng Diyos maganda sila. Hindi kailangan ng Diyos ng approval mo para maging maganda yon sa mata ng Diyos. Even sa'yo. Kung ang tingin mo sa sarili mo, pangit na pangit ka, ang Diyos gandang-ganda sa'yo. Kasi He created you. Amen? And relationship don't grow na dinadrive mo lang siya through moments. 'Di ba? Hindi nag-grow ang isang relasyon ng mag-asawa na sandalian lang. 'Di ba? It's grow deeper kasi tumatagal siya. Kahit pa may pangit. Amen? Kahit pa may pangit kang makita sa boyfriend mo, kahit pa may pangit kang makita sa kaibigan mo, kahit pa may pangit kang makita sa asawa mo, sa magiging future mo, asawa mo. 'Di ba? Mamahalin at tatanggapin mo 'yon, patatawarin mo 'yon. Hindi mo siya minamahal dahil mabuti lang siya. Sabi sa Bible, kung minamahal mo lang yung mga taong mabuti sa'yo, amen, even ang demonyo kayang gawin yan. Nakita nyo? Kasi ang demonyo, mabuti lang siya sa mabuti sa kanya. Ang Diyos, sabi ng Diyos, mahalin mo kahit kaaway mo. Yun yung uncommon life. Amen? If the enemy can get you to run from God, he'll settle for keeping you too busy to really connect with Him. Kung hindi ka niya ma-distract, ang mga kaaway, ang mga demonyo, kung hindi niya tayo ma-distract, amen, sa paglapit natin sa Panginoon, i-distract niya tayo sa pagiging busy natin. Gagawin niyang busy yung buhay mo. Marami kang ginagawa para lang magkaroon ka ng distansya sa Diyos. Kasi pag nagkaroon ka ng distansya sa Diyos, amen, magiging like rebellion yun sa mata ng Panginoon. Sometimes it just look like distraction or neglect. Kasi mas may inuuna ka na kaysa sa Panginoon. Yun yung ginagawa ng kaaway para malayo ka. At pag ganun ang nangyari sa'yo, paanong magiging deep, para magiging malalim yung relasyon mo sa Diyos kung papalayo ka naman sa Kanya dahil sa business mo. Amen? So deepening your relationship with God is not about earning more His love. It's about experiencing more of His presence. Diba ang sarap pag nararamdaman mo yung love ng God, sumusunod ka na kay Lola, sumusunod kay Mama, nakikinig ka na. Excuse me. Excuse. 'Di ba? Dati hindi ka nakikinig sa mga kaibigan mo, laging ang baduy-baduy, ang drama-drama mo naman, ang dile-dilema mo. But when you have deepened relationship, you will have a listening ear sa mga kaibigan mo. Kasi ayaw mong maisip nila na walang nakikinig sa kanila. In that way, 'di ba? When you are good sa ibang tao, ibig sabihin, 'di ba, na nakikita mo yung kahalagahan kasi nakikita mo yung goodness ng Diyos sa buhay mo katulad ng kinanta ni Kylie kanina. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Kasi your goodness is running after me. Dahil nararamdaman mo yung goodness ng Diyos. Hindi mo kailangan maranasan yung goodness ng iba bago ka maging good sa kanila. Ikaw mismo, nagiging good ka kay lola, nagiging good ka kay mama, nagiging good ka kay papa, nagiging good ka kay friend, nagiging good ka kay pinsan.
because the goodness of God you experience inside you. Ang mga bagay na minamadali, mahirap i-cultivate. We can't cultivate something we are rushing past. Kapag minamadali mo yung pagkilala sa isang tao, baka may mamiss ka. Ganon din sa Diyos. Kaya slowly tinuturuan ko kayo. Slowly kinakat ko yung mensahe natin to have uncommon life. Because your life is not common anymore, Kylie. Hindi ka na tulad ng dati. Pwede ka lang isama ng kahit sinong barkada. No, because you know the truth, di ba? Inaalam mo kung sinong pwede mong makasama. Hindi dahil maselan ka. But because iniingatan mo, binabalyo mo yung buhay na meron ka ngayon kay Kristo. Be a wise Christian. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Amen? Kaya napaka-meaningful. Let me tell you something meaningful about God's invitation. It's not just to believe in Him, but to remain in Him. Walang relasyon na nagiging matatag kapag magkalayo lang kayo. Dapat nagre-remain yung communication nyo. Kung kayo ay LDR, at least, di ba, lagi kayo may communication. Kung magkalayo kayong dalawa, lagi kayong magkakamustahan. Hindi ka lang naniniwala, may boyfriend ako nandun sa Amerika, pero wala naman kayong communication, di kayo nagre-remain sa isa't isa. Sabi sa John 15:5, I am the vine, and you are the branches. If you remain in me, I will remain in you. You will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Nakita nyo? Ganun yung relationship sa God. Basahin nga natin sa Tagalog. John 15. John 15:5. Sabi dito, pakinggan nyo verse 2. John 15:5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. So, sino ang puno? Si Jesus. Tayo, branches lang. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa. Uulitin ko, didiinan ko, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ganun kahalaga, Kylie, Princess, Ate Jolly, Denise. Tapos yung isa, si Lian ba yun? Can you imagine your life? Pag hiwalay pala tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Pero kung kasama mo ang Diyos, you can do anything with Christ. Kaya sinasabi ko sa hindi siya selfish. God wants you to know His love for you and to know Him kung paano kanyang tinitingnan. Kaya yun yung first point natin. At to deepen your love, diba? Kailangan magre-remain. Pag sinabing nagre-remain, nananatili yung relasyon mo sa Diyos. Hindi yung naging abogado ka lang, wala ka ng relasyon sa Diyos. How can you be so wise, kung ang karunungan nagmumula sa Diyos? Don't you know that sabi nga wisdom, knowledge is beginning in the fear of God. Diba? Kung may takot ka sa Diyos, doon nagsisimula ang karunungan. Kung wala kang takot sa Diyos, saan magsisimula ang karunungan mo? Hindi ka maliligtas ng karunungan ng mundong ito. But God can. Amen? Hindi ka maliligtas ng kayabangan, ng kayamanan, ng kasikatan. Hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Hindi ka kaya iligtas ng motor mo. Hindi ka kaya iligtas ng relationship mo sa boyfriend mo. But God can. Only God is the way, the truth, and the life. Apart from Him, we cannot do nothing. You cannot inherit heaven. You cannot inherit the eternal life without Jesus. And sa murang edad nyo, dapat yun tumatak sa utak ninyo. Na hiwalay sa Diyos, wala kayong magagawa. Hindi mo kayang proteksyonan yung sarili mo sa panganib. Hindi mo lahat nakikita.
You cannot see your tomorrow. You don't even sure for tomorrow. Tomorrow is not a promise. Pwedeng si Kylie kasama ka ng kaibigan mo ngayon, ng pinsan mo ngayon, naglalaro kayo ngayon. You don't know about tomorrow. It's God's decision. It's in His hand. Pero kung naka-remain ka kay Jesus, di ba? Wala tayong dapat ipag-alala for tomorrow. Because you know who hold your tomorrow. You need to trust the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding, sabi niya sa Proverbs 3:5. Amen? Kaya, you need to remain. Kinakailangan natin mag-remain sa Panginoon Diyos. If you don't prioritize real connection with God, you will drift from Him without even realizing it. Pag hindi mo pinriority yung relasyon mo sa Panginoon, mapapalayo ka ng mapapalayo. Hindi mo na nare-realize, sobrang busy mo na pala sa kaibigan, sobrang busy mo na pala sa mga pinsan mo, sobrang busy mo na pala sa mga relasyon mo sa iba. Pero wala nang God doon. Leftover na lang siya. Imbis na siya'y priority, ginawa mo siya sa dulo. Wrong. Wrong. And you won't drift into the uncommon life accidentally. Kapag nandun ka na sa light na uncommon, may conscious, ano ka na, hindi ka na subconscious. Hindi ka na, wala, what I mean is, you have malay. May malay ka sa ginagawa mo. Amen? Kapag uncommon life na yung meron ka, hindi ka na nandun sa pangkaraniwan na buhay. Pag sinabi ko kasing common life, lahat ginagawa mo eh. Common naman to sa mundo, inom na lang ako. Common naman to sa mundo, mag-addict na lang ako. Common naman to sa mundo, 'di ba? Magbar na lang kami ng kasama ng barkada ko. Sikat naman to, common naman to sa mundo, mag-short ako na kita na singit ko. 'Di ba? Common naman to eh. Yun yung common life. But you are uncommon life na ngayon. Na kahit malaya kang gawin lahat, 'di ba? Pag alam mong mali sa Diyos, hindi mo gagawin. Amen? Yun yung uncommon life. Hindi ka nakikisabay sa buhay na alam mong mali. Kasi you have to deepen, 'di ba? Or you have to be deeply connected to the one calling you higher. Mas mataas yung pagtawag niya sa'yo, Kylie. Mas mataas yung pagtawag niya sa'yo, Bien, Kyra, Denise, Ate Jolly, Lian, at yung friend ni Kylie. Mas mataas. If God is above all, mas mataas yung pagtawag niya sa inyo. Tinatawag niya kayo sa kingdom niya. Tinatawag niya kayo, hindi lang, kayang ibigay ng Lord ang kayamanan, kaya niyang payamanin kayo, pagtapusin kayo ng pag-aaral, kaya niyang gawin lahat. You don't have to worry. Kapag nag-failed ka, kaya ka ulit niyang itaas. If you remain in Him. Because, di ba sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ, who is strengthened me. Siya nagbibigay ng lakas sa'yo. Siya nagbibigay ng buhay mo. Kahit pag-aano mo matapos ang pag-aaral mo, maging judge ka, maging doktor ka, kung magkakasakit ka at hindi ka magiging healthy, paano mo magagamit yung pinag-aralan mo? Kung tanggalin ng Lord yung buhay mo, paano mo magagamit yung pinag-aralan mo? Pero kung nakakonect ka sa Kanya and you remain in Him, magiging deeper your relationship ninyo. You can serve higher than you expected. You can be blessed higher than you expected. You can be wise higher than you expected. You can be good higher than you expected. Hindi lang masasamang tao ang sumisikat. Pwede ka ring maging sikat. Di ba? Na tumutulong sa kapwa. Nagmamahal sa kapwa. Nagliligtas ng kapwa. Amen? Because you love Jesus. Because you love God, you can love your enemy. It doesn't matter kahit di ka niya mahalin pabalik. Ang mahalaga, your heart.
sa harap ng Diyos, hindi sa harap ng crowd ng mundong ito ng social media. Huwag kang pasikat sa social media. Sikat ka nga sa social media, hindi ka naman sikat sa mata ng Diyos. Aanin mo yun. Madali lang magpasikat. Madali lang din sumikat. Pero kung wala ang paningin ng Panginoon, 'di ba? Kung sa mata ng Diyos hindi ka niya makilala, dahil mas hinangad mo na mag-compromise sa mundong ito, mas hinangad mo maging common life kaysa sa uncommon life na binibigay niya sa atin. Kasi hindi common yung mahalin mo yung kaaway mo, hindi yun common, mahirap yun. 'Di ba? Hindi common yung patawarin mo yung nanggahasa sa'yo, hindi yun common. May mga batang minomolestya sa mga batang edad. And please, sa mga murang edad ninyo, alam ko maselan ito. Value your body. Sabi sa Roman 12, do not conform in this world, but transform your mind. Kasi may purpose ka. Huwag niyong galawin ng galawin yung katawan ninyo. Baka may nanonood ng pornography sa inyo. Ginagalaw niyo yung mga katawan niyo. Please don't. It is sacred in the eyes of the Lord. Huwag niyong babuhin yung katawan ninyo dahil lang gusto ninyo. Huwag kayo nakikipag-video call o video sex. Huwag niyong babuyin yung katawan ninyo, Denise, Princess, Kylie, Lillian, Lian. Kasi kahit walang nakakakita sa inyo, nakikita kayo ng Diyos. Yung Holy, yung King of King and Lord of Lord. Kung nahihiya tayong mapahiya sa tao, mas nakakahiya na tinitingnan tayo ng Diyos. Pinapanood niya tayo kahit natutulog tayo, alam niya ginagawa natin. There's a right time for everything. Do not be rash. Huwag niyong babuyin yung sarili ninyo. Hindi siya nakakataas ng integridad. Hindi siya nakakataas ng respeto. Kung pakiramdam niyo cool yun, no, it's not. Love yourself. Value yourself. Respect yourself. Kung ikaw mismo hindi mo kayang irespeto yung sarili mong katawan, do not expect other people na rerespetuhin ka nila. Kung hindi mo kayang ingatan yung katawan mo, don't ever think na kaya kang anuhin ng iba. Ikaw nga mismo hindi mo kayang irespeto yung sarili mo Love yourself. Love your body. This is the temple of God. Sabi sa Corinthians, don't you know that your body is a temple of God? You are the temple of God. Kung anong ginagawa mo sa body mo, ginagawa mo sa Diyos. Renew your mind. Di na kayo common. You don't own your own body. Amen? Kaya purihin ng Panginoon. If you respect God, you respect yourself. Amen? Kaya mahalaga na makita natin yung malalim na respeto. Diba? Malalim na. Kasi part din yon ng pag-deepen at deeper ng pagsamba natin sa Diyos. Amen? So next week, pag-aralan ulit natin yung last point natin. Hanggang doon lang muna tayo. Praise God. Purihin ng Panginoon. Deepen your relationship. Amen? Una, natutunan natin yung pag-iibig ng Diyos. And now, deepen your relationship. Pag mahal mo ang Diyos, 'di ba? Lalalim yung relasyon mo sa kanya. Patitibayin mo, 'di ba? Susunod ka. Amen. Next week, pag-aralan natin yung next point natin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. Thank you, Father God, for teaching us, for leading us, for directing us, for guiding us. Salamat po na tinuturuan mo kami how to live uncommon life sa mundong ito, Panginoon. Na matuto kami na respetuhin ka,
Panginoon, matuto kami respetuhin yung plano mo sa buhay namin. And Lord, thank you for letting us know that apart from you, we cannot do nothing, that we have to remain in you. Panginoon, na makilala ka pa namin. Lord God, na wala kaming dapat patunayan, Panginoon. But Lord, we have to deepen our relationship, to know you more, to grow more of you, Panginoon, to be matured, Father God. Maging matured kami as we grow up, Panginoon, sa aming pong mga buhay, sa aming relasyon, na magkaroon kami ng pag-ibig na malalim, Panginoon, na ma-build kami sa love mo at hindi sa love ng mundong ito, Panginoon, na laging nag-aantay ng kapalit. Thank you, Father God, sa unconditional love na binibigay mo sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God the Father. Amen and amen. Praise God po and God bless everyone. Amen. So thank you so much for that wonderful message po, Sister.